Welcome back to this channel. Kung titingnan ko ang listahan ng mga kliyente namin ngayon sa accounting, ginagawa namin ng mga tax returns na shout out sa inyo or sa financial planning, karamihan sa kanila, tingin ko mga 90 to 95% created their wealth or umasenso or yumaman through property investing. Ang kagandahan kasi sa pag-invest sa property, yung tinatawag natin na cash flow na pumapasok through rental income, the capital appreciation din. Diba dito sa atin sa Australia, property will double in value 10 years on average, no? At saka yung tax advantage, no, ng property pag nag-invest ka. Meron tayong tinatawag na negative gearing na napaka-unique sa atin dito sa Australia sa ating tax law system, no. Downside naman, may mga iba naman na iba ang kanilang experience through property investing, no. Ang iba stressful daw kasi may mga tenant na delay or hindi nagbabayad. May iba naman na nababakante na matagal dahil hindi makahanap ng right tenant para sa kanila. Or kagaya na experience ng isang kaibigan ko, sinira ng tenant na kanyang property. So imagine kung wala kang extra pera to cover that expenses, no. Kung ikaw ito na gustong umasenso or yumaman, mag-create ng wealth through property investing, no. In today's market, di ba, medyo parang mahirap, on average property value is around 800,000 sa Melbourne. Sydney is 1 million. Sa ibang state, pamahal na rin through inflation. Ang iba naman, maaaring gusto mag-invest pero walang time, no, busy ang kanilang career at ayaw nilang maging landlord o yung hassle ng pag-aasikaso ng kanilang property or investment property dahil nga maaaring busy na sa career or maaaring busy na sa kanilang pamilya. Kung ikaw ito na gustong mag-invest sa property pero ayaw mo magkaroon ng bahay or obligasyon, no? So mayroon namang paraan dyan. So pag-uusapan natin ngayon in today's video is how to become a property investor without owning a home, no. So kung bago ka sa channel na ito, ako si Rom, a licensed financial advisor, accountant, and tax agent dito sa Australia. So magtuturo ako sa inyo ng dalawang strategy to be a property investor without owning a home, no. Ang una dyan is pag-invest sa real estate investment trust. So ano ito? Itong Real Estate Investment Trust o REIT ang tawag nila dyan, no, is a companies that own and operate, finance, income producing real estate across wide range of property kagaya ng apartments, hotels, medical centers, office, warehouse, or shopping center. Itong real estate investment trust is publicly traded din. So parang bumibili ka rin ng shares ito eh. Anong advantage naman ito is yung liquidity, no? As compared sa owning residential property, investment property, di ba? Pag binenta mo siya, it will take a lot of time then. Maybe yung settlement is 2 months, no? On top of that, yung i-advertise mo pa ng more than 1 month, maaaring hindi ka pa makita agad ng buyer. Dahil publicly traded itong REIT na ito, no, if you sell it in 2 days, nandun na yung pera sa bank account ninyo, no. Diversification, isang advantage din ito, no, because itong investment product na ito is hindi lang naka-invest sa isang property, no. Kung hotels ang in-invest mo, maaaring isang daang hotel. So, it's highly diversified. Stable cash flow rin ito through dividends kasi nga, di ba, investment property. So, ibig sabihin, pinapaupahan itong mga property na ito and you will get a cash flow through dividends in dito. And then another advantage is itong tinatawag natin na risk-adjusted returns na tinatawag. The income will adjust on inflation as well. Di ba? Kung nagpapaupa ka, kung tumataas yung inflation is yung market, no, yung presyo is tumataas din ng mga rental income natin, no, as a property investor. So bigyan natin siya ng example, no. So mag-mention ako ng tatlong products na gusto ko, we own these products, no. This is not a financial advice again. So shares is a financial product. So if you want to invest in this product, you need to consult to your financial advisor. Of course, don't trust anyone with your money, no. Una dyan is yung tinatawag natin na Scentre Group. Itong example ng REIT, no, o Real Estate Investment Trust. Scentre Group, ang ticker symbol nito is SCG. Ito yung kumpanya, no, na nagmamay-ari ng 42 Westfield shopping center. So, kilala niyo, kung dito kayo sa Australia, alam niyo itong shopping center na ito, no? 37 yan is nandito sa Australia, ang 5 dyan is meron sa New Zealand. Asset na hinahawakan nito is around 50.2 billion. So, napakalaking kumpanya ito, no? And you can own part of that shopping center, no?
So, tingnan ko yung presyo niyan kanina, umaga, time of recording this video, no? 11:20 a.m. August 6, 2024. $3.34 lang siya per share, no? So, imagine that, di ba kung bibili ka ng residential property at magiging investment property natin siya, you need approximately, di ba, 20% para sa deposit ng lupa, pang conveyancing, pang lender mortgage insurance, pang stamp duty, di ba, no? So, malaki ang kailangan mong pera to be a property investor. Dito sa REIT na to, or Real Estate Investment Trust, you don't need that much, no? Sabi ko nga dito, to be a part owner of 42 Westfield Shopping Center, you need only $3.34 per share. Another example is the Stockland, no? Marami akong kaibigan na nakatira sa community na develop ng Stockland. No? Kung sa Melbourne ka, kung alam mo yung Mount Atkinson sa Truganina or Grandview, no? May mga kaibigan ako dyan. Stockland ang nagde-develop niyan, ano? So, Stockland is a kind of a real estate investment trust din. Ako, saan ako nakatira ngayon? Sa North Queensland, pero dinevelop siya ng Stockland din, ano? Nung bumili kami ng lupa, wala kaming alam kung saan kami bibili. Tapos nag-search kami, nakita kami na may Stockland na binibenta. Silang nag-develop and straight away we bought that land, no? Kasi alam namin ng developer is highly reputable, no? So this video is not sponsored by Stockland. So it's so happy na nakabili lang ako ng lupa na binibenta nila, no? But anyway, Stockland, baka naman, no? But anyway, ano naman tong Stockland? So they develop residential communities, no? Around 51 ang na-develop nito, ano? Worth 51 billion. Actually, nung tingnan ko yung website nila, they are selling approximately 68,000 lots pa ngayon, ano, around Australia. They have shopping centers din, town center. Pag nagbenta sila ng lupa, nagkikreate din sila ng town centers dyan, ano, approximately 5.2 billion, no, ang kanilang value niya. So, you can be a part owner of Stockland. Magkano? $4, ang 4.4 lang siya, ano. May-ari ka na investor ka na, ano, and own 51 communities, no. So, na nagbebenta ng mga lupa, ano. Yung pangatlong example is yung hotel property investment. Ang ticker symbol niyan is HPI. But gusto ko rin siya. Ito yung kumpanya na nagmamayari ng mga hotels and pubs, no. Approximately ngayon 61 properties ang or hotels and pubs ang may-ari sila nito, worth 1.26 billion. Karamihan nito is nasa Queensland, New South Wales, Victoria, and South Australia. But gusto ko rin siya, no? Every month kasi nanonood ako ng UFC sa pub, eh. Ngayon, no, August 18, UFC 305, Adesanya versus isa from Africa, no? So, manonood ako doon sa pub. And then, you can be a part owner and become a property investor by owning HPI. Presyo nila ngayon is $3.28 per share lang, ano. So napapansin ninyo na, 'di ba, na hindi natin kailangan ng malaking pera to be a real estate investor. Pangalawang paraan paano maging property investor without owning a family home. Itong tinatawag natin sa pag-i-invest sa index, no. Ang gusto ko rito is via exchange traded funds, ano. Ang ticker symbol na gusto ko rito, itong product ng Vanguard, no, yung VAP. It tracks the SP/ASX 300 ng Real Estate Investment Trust, ano. Anong pinagkaibahan nito sa unang strategy? Itong ETF via Vanguard, no, yung VAP, consist of a lot of real estate investment trust sa loob. Kumbaga itong parang managed fund siya na ang mga product doon sa loob is kagaya nitong meron ding Stockland doon, meron ding Mervac, Center Group, meron ding HPI. So ibig sabihin is highly diversified siya. Hindi ka lang naka-invest sa hotel, kundi hindi ka lang naka-invest sa shopping center, pero naka-invest ka rin sa apartments, sa warehouse, commercial centers, no, offices. Highly diversified itong investment na ito, via ETF. Ang presyo niya kanina is $91.74 per share. So, yung dalawang product na ito ay traded din siya sa stock, ano. Maring interested kayo sa return, ano, mas maganda bang return ng residential property or mas maganda ba yan ang return niya? So, compare lang natin yung ETF ng VAP, no, itong Vanguard. For the last 10 years, ang return nito is 8.97%, no.
per year net of fees, no? So ibig sabihin nabawas yung lahat ng kanilang fee ay nag-return. Parang residential property din siya, no? Halos nagdodoble din yung pera niyo. So 8.97% return per year, no? Ano naman ang return ng Australian residential property, no? So nag-research ako, no? On Australian average, no, is around 6.3%. Sa Melbourne, merong research ang CoreLogic nito, no, yung last 30 years nag-research sila. So ang return ng residential property sa Melbourne is 5.9% for the last 30 years. So, hindi naman nagkakalayo ang dalawang product na ito. Medyo na-outperform lang ng VAP ang residential property, no? So, kung may natutunan ka, no, sa video na ito at gusto mo mag-invest sa property without owning a home, no, why not try these two products, no? At kung nagustuhan mo ito, like and share this video, and see you again next week.